Si Dexter Valdemar ay isang lalaking lumaki sa puot. Bilang anak sa labas sa isang milyonaryo sa Italia, natutunan niyang ang mundo ay isang malaking palengke. Lahat ay may presyo at lahat ay pwedeng gawing negosyo. Bilang pinuno ng isang kasa at hari ng black market sa Pilipinas, wala siyang sinasanto. Para sa kanya, ang utang ay dapat bayaran sa kahit anong paraan. Nang di makabayad ang negosyanteng si Don Manuel sa utang na 100 milyon, isang kakaibang kabayaran ang kinuha ni Dexter. Ang kaisa-isang anak nito na si Sister Heaven Rebecca. Mula sa tahimik at sagradong buhay sa loob ng kumbento, sa piritang kinaladkad si Rebecca patungo sa kasa. Isang impyerno ng alak, armas at mga kasalanang gawain. Sa gitna ng dilim siya nagsilbing liwanag na yumanig sa matigas na puso ni Dexter. Ngunit hanggang kailan mapoprotekta na isang halimaw ang kanyang anghel kung ang mismong mundo ng black market ay nag-aabang na silang lamunin? At sa oras na mabunyag ang madidilim na lihim ng nakaraan, sinong tunay na dapat iligtas? Ito ay isang kwento ng pag-ibig na ipinagbabawal, pananampalatayang sinusubok at sakripisyong handang humamon sa langit at impyerno. Ninako kita sa kanya, Rebecca, at kahit ang buong hukbo ng langit ang sumugod, hindi ko na ibabalik ang reyna ng aking impyerno. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang usok mula sa kanyang mamahaling siruto ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng opisina. Sa labas na malaking bintana ng kasa, makikita ang kumukutitap na ilaw ng Maynila. Mga ilaw na simbolo ng buhay, ngunit para kay Dexter, ang mga iyon ay simbolo lamang ng mga taong maaari niyang pagkakitaan. Senyor, hindi po sapat na nakolekta namin sa pier kanina? Wika na isa sa kanyang mga tauhan habang nakayuko. Di lumingon si Dexter, ang kanyang mga mata na natiling nakapako sa dilim. Alam mo ang patakaran, Marco. Hindi ako tumatanggap ng hindi sapat. I want results, not excuses. Binitawan niyang siruto at hinarap ang isang folder sa kanyang mesa. Doon nakasulat ang pangalan ng isang negosyanteng nagtangkang takasan siya, Don Manuel Valderrama. 100 milyon, bulong ni Dexter sa sarili. Isang ngising aso ang gumuhit sa kanyang labi. Akala niya ba ganun lang kadaling talikuran ng utang sa black market? Wala pang isang oras ang lumipas, nasa tapat na sala ng isang lumang mansyon. Bakas ang takot sa mukha ni Don Manuel na makita ang itim na sasakyan ni Dexter. Dexter, parang awa mo na. Bibigyan mo lang ako ng kaunti pang panahon? Pakiusap ng matanda habang nakaluhod. Bagsak ang negosyo, wala na ako maiibigay ngayon. Lumapit si Dexter at hinawakan ang panga ng matanda. Ang pera ko ay hindi parang charity, Manuel. At dahil wala kang pambayad, kinuha niyang isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang babaeng nakasuot ng abito ng madre. May maamong mukha at mga matang tila hindi pa nadungisan ng mundo. Hindi, wag ang anak ko. Wag si Rebecca. Nasa kumbento siya, nanunumpa sa Diyos. Sigaw ng matanda. Kung ganon, magdasal ka na marinig ng Diyos ang hiling mo. Malamig na tugon ni Dexter. Dahil simula ngayon, ang anak mo ang magsisilbing kabayaran sa bawat sentimong nawala sa akin. Ang gabi ay tahimik sa loob ng kumbento ng Santa Clara. Tanging ang mahihinang bulong ng mga dasalang maririnig. Si Sister Heaven Rebecca ay nakaluhod sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay magkayakap sa isang rosaryo. Panginoon, naway protektahan mong aking ama sa kanyang mga pagsubok. Hindi natapos ni Rebecca ang kanyang dasal nang bigla bumalakas ang malaking pinto ng kapilya. Ang malakas sa tunog ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay umalingaw-ngaw sa sagradong lugar. Lumingon si Rebecca. Doon sa gitna ng usok ng insenso at liwanag ng mga kandila nakatayong isang lalaki na tila galing sa impyerno. Ang kanyang tindig puno ng otoridad at ang kanyang mga matay walang bakas ng kahit anong awa. Sino kayo? Bawal ang mga lalaki dito sa oras na ito? Mahinahong wika ni Rebecca. Kahit pa mabilis na ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Dexter hanggang sa maramdaman ni Rebecca ang init ng hininga nito. Ako si Dexter, at ikaw? Hinawakan niya ang manipis na tela ng kanyang belo. Ikaw ang kabayaran sa kasalanan ng iyong ama. Hindi ako pag-aari ng kahit sino, kundi ng Diyos. Matapang na sagot ng dalaga. Tumawa na mahina si Dexter. Isang tunog na nagpataas ng balahibo ni Rebecca. Ngayong gabi, Heaven Rebecca, kukunin kita mula sa kanya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang mabilis sa tibok ng puso para kay Heaven Rebecca.
Sa loob ng marangyang SUV ni Dexter, ang tayong marinig ay ang mahinang humming ng aircon at ang mabigat na paghinga ng lalaking nasa tabi niya. Nanatiling nakapatong ang mga kamay ni Rebecca sa kanyang hita. Mahigpit na nakahawak sa krus ng kanyang rosaryo hanggang sa mamuti na ang kanyang mga kuko. Huwag mong masyadong higpitan ang hawak tiyan. Basag ni Dexter sa katahimikan. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng bakal, malamig at walang emosyon. Hindi kayo liligtas niyan mula sa akin? Dahan-dahan lumingon si Rebecca. Sa kabila ng dilim aninag niya ang matatalas na anggulo ng mukha ng lalaki. Ang Diyos ang aking kaligtasan, Ginoo. Maaari mong makuha ang aking katawan, pero ang aking kaluluwa ay sa Kanya. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Dexter. Kaluluwa? Sa mundong ginagalawan ko, Rebecca, walang puwang ang kaluluwa. Lahat ay may presyo, at ang sayo, 100,000,000. Yan ang halaga ng kalayaan mo. Huminto ang sasakyan sa tapat na isang dambuhalang gusali na napapaligiran ng matataas na pader at mga armadong lalaki. Ito ang kasa. Sa labas, mukha itong isang hotel para sa mga elite. Ngunit sa loob, ito ang sentro ng black market. Isang lugar kung saan ang lahat ng pinagbabawal ay malayang nagagawa. Sa pilitang inakay ni Dexter si Rebecca pababa. Sinalubong sila ng usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling alak. Ang mga lalaking nakasuot ng tuxedo na may dalang mga briefcase ay napapalingon sa kanila. Ang iba napapahinto, namamangha sa kakaibang tanawin. Ang kanilang pinuno, hilahilang isang madring, tila isang anghel na naligaw sa impyerno. Ito ba ang bagong item? Tanong ng isang matandang dayuhan na may malaking tiyan. Ang mga mata ay puno ng pagnanasa habang nakatingin sa abito ni Rebecca. Magbabayad ako ng triple para sa kanya. Dexter? Naramdaman ni Rebecca ang panginig ng kanyang tuhod. Napapikit siya at nagsimulang bumulong ng ama namin. Biglang humigpit ang hawak ni Dexter sa braso ni Rebecca. Hinarap niya ang matandang dayuhan. Ang kanyang aura biglang naging mapanganib. Hindi siya intern George at lalong hindi siya for sale. Pero Dexter, ang usapan, ako ang masusunod dito. Sigaw ni Dexter, nagpatahimik sa buong lobby. Dalhin niyo siya sa penthouse ko. Walang sino mang lalapit sa kanya nang walang pahintulot ko. Sino mang humawak sa kanya ay puputulan ko ng kamay. Pinasok ni Dexter si Rebecca sa isang silid na punong-puno ng karangyaan. Malambot na carpet, kama na kasing laki na isang maliit na kwarto at mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame. Ngunit para kay Rebecca, ito ay isang hawla. Isang gininto ang hawla. Bakit? Tanong ni Rebecca habang nakatayo sa gitna ng silid. Kung hindi mo ako ibibenta, bakit mo pa ako kinuha? Bakit mo pa ako dinamay sa kasalanan ng aking ama? Lumapit si Dexter sa kanya. Tinanggal ang kanyang suit jacket at itinapon ito sa sofa. Dahil ang ama mo ay duwag. Ginamit niya ang relihiyon para itago ang kanyang mga utang. At dahil ikaw ang pinakamahalagang bagay sa kanya, ikaw ang kinuha ko para masiguradong magbabayad siya. Hindi ganon ang aking ama? Huwag kang magbalinis, Rebecca. Putol ni Dexter. Lahat ng tao may dumi, pati ang simbahan ninyo, kaya wag mo kong pangaralan tungkol sa tama at mali. Tumalikod si Dexter para kumuha ng alak, ngunit napatigil siya nang marinig ang mahinang tinig ni Rebecca. Naway patawarin ka niya sa iyong galit, Dexter. Nakikita ko sa iyong mga mata hindi ka masama dahil gusto mo, kung di dahil nasaktan ka. Nabitawan ni Dexter ang baso ng whiskey. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa isang mabilis na galaw na isandal niya si Rebecca sa pader. Ang kanyang mga kamay nasa magkabilang gilid ng ulo ng dalaga. Huwag mo kong basahin. Wala akong alam tungkol sa akin. Bulong niya at ang kanyang mukha ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Rebecca. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Dexter ang takot mula sa kanyang bihag. Sa halip, ang naaamoy niya ay ang bango ng sampagita at ng insenso. Isang bango na tila unti-unting lumulusaw sa yelong nakabalot sa kanyang puso. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang sindikato leader na hindi kailanman naniwala sa milagro ay nakaramdam ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa bala, temptasyon. Ang gabi sa loob ng penthouse ay tila mas lalong humahaba. Nanatiling nakasandal si Rebecca sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis sa tumataas baba habang ang mukha ni Dexter ay nananatiling malapit sa kanya.
Sa kabila ng panganib, hindi inalis ni Rebecca ang kanyang tingin sa mga mata ng lalaki. Nakita niyang isang pamilyar na sugat doon, isang sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong dambit sa labi. Bakit di ka sumisigaw? Tanong ni Dexter. Ang boses ay paos at puno ng pagkalito. Bakit hindi ka nagmamakaawa gaya ng lahat ng dinadala dito? Dahil ang takot ko ay para lamang sa mga walang pananampalataya. Mahinang sagot ni Rebecca. At dahil alam kong sa ilalim ng lahat ng galit na yan, meron ka ring puso na naghahanap ng kapayapaan. Mariing napapikit si Dexter. Huwag mo kong simulan ng kapayapaan, Rebecca. Ang kapayapaan ay para sa mga patay. Biglang bumitaw si Dexter at lumayo. Kinuha niya ang isa pang baso at muling nagsalin ng alak. Nilunok ang mapait na likido sa isang lagok lamang. Ngunit kahit anong gawin niya, ang bangawan ng sampagita na nagmumula sa dalaga ay tila nakaukit na sa kanyang sistema. Habang ang dalawa ay balot ng tensyon, biglang tumunog ang intercom sa pader. Isang magaralgal na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Senior Dexter, nandito si Lucian. Gusto niyang makita ang handog na nakuha mo sa kumbento? Nagdilim ang mukha ni Dexter. Si Lucian ay isa sa mga pinuno ng karibal na sindikato sa black market. Isang lalaking walang sinasanto at kilala sa kanyang kalupitan sa mga kababaihan. Sabihin mo sa kanya, sarado na ang kasa para sa gabing ito. Malamig na utos ni Dexter. Pero senyor, may dala siyang mga tauhan. Sinira nila ang gate sa ibaba. Hinahanap nila ang Holy Grail na nakuha mo raw. Hinarap ni Dexter si Rebecca. Pumasok ka sa loob ng kwarto. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ilock mo ang pinto. Anong mangyayari, Dexter? May gulo ba? Bakas ang pag-aalala sa boses ng dalaga. Isang matalim na tingin ang binigay ni Dexter sa kanya habang kinukuha ang isang barel mula sa drawer ng kanyang mesa. Ito ang buhay na pinasok ng amo mo para sa iyo, Rebecca. Ngayon manalangin ka na huwag silang makakapasok dito. Ilang sandali pa ang katahimikan ng penthouse ay nabasag ng tunog ng putok ng barel mula sa pasilyo. Narinig ni Rebecca ang mga sigaw ng mga lalaki at ang kalabog ng mga bumabagsak na katawan. Sa loob ng kwarto, lumuhod siya sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak ng kanyang rosaryo. Panginoon, huwag mong hahayaang dumanak ang dugo. Protektahan mo po kami. Sa labas, parang isang mabangis na hayop si Dexter. Bawat putok ng kanyang baril ay may katumbas na buhay. Ngunit hindi niya inaasahan ang dami ng tauhan ni Lucian. Isang bala ang dumaplis sa kanyang braso. Nagdulot ng pagdaloy ng mainit na dugo sa kanyang puling polo. Dexter, ibigay mo sa amin ang madre at hahayaan ka namin mabuhay? Sigaw ni Lucian mula sa labas ng pinto. Sayang naman ang ganda niya kung sa'yo lamang siya mapupunta. Maraming naghihintay na kolektor sa labas ng bansa. Ang galit na nararamdaman ni Dexter ay di katulad ng kahit anong galit na nararamdaman niya noon. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa utang. Ito ay isang pagkapuot sa ideya na may ibang lalaki na hahawak sa babaeng nasa loob ng kwarto niya. Subukan mong lumapit, Lucian. Ungol ni Dexter habang nakakarga ng bagong magazine sa kanyang barel. At sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak mo bago pa sumikat ang araw. Nang matapos ang palitan ng putok at tuluyang naitaboy ang mga tauhan ni Lucian, pumasok si Dexter sa kwarto na duguan at hinihingal. Inaasahan niya na makikitang nanginginig sa takot si Rebecca, ngunit nagulat siya na makitang nakatayo ito malapit sa pinto. May dalang palangganan ng tubig at malinis na towel. Sugatan ka, wika ni Rebecca. Ang kanyang mga mata puno ng habag sa halip na pandidiri. Ang sabi ko sa iyo, huwag kang lalabas. Asik ni Dexter, ngunit halata ang panghina sa kanyang boses. Hindi nakinig si Rebecca. Nilapitan niya ang lalaki at dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso para linisin ang sugat. Sa gitna ng sakit, napatitig si Dexter sa maamong mukha ng dalaga. Bakit mo ginagawa ito? Pwede mo kong saksakin habang mahina ako. Pwede kang tumakas, tanong ni Dexter. Tumigil si Rebecca at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dahil ang paghihigante ay hindi kailanman naging sagot sa sakit, Dexter. At dahil narinig ko ang takot sa boses mo kanina, hindi para sa sarili mo, kundi para sa akin. Sa sandaling iyon, tila gumuho lahat ng pader na tinayo ni Dexter sa paligid ng kanyang puso.
Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip na hindi niya aakalain na itatanong niya. Mapapatawad ba ako ng Diyos kung aagawin ko siya sa kanya? Ang amoy ng dugo at gamot na humahalo sa bango ng insensong tila nananatili sa balat ni Rebecca. Maingat niyang nililinis ang sugat sa braso ni Dexter. Sa bawat dampi ng basang tela, nararamdaman ni Dexter ang kakaibang kuryente. Hindi sakit kundi isang uri ng init na matagal na niyang kinalimutan. Tapos na, bulong ni Rebecca habang itinatali ang puting benda. Kailangan mo ng pahinga, Dexter. Pahinga? Tumawa ng papait ang lalaki habang sinusukat ng tingin ng dalaga. Sa mundong ito, Rebecca, ang pahinga ay para lamang sa mga talunan o sa mga patay. Tumayo si Dexter at lumakad patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang makapal na bound envelope at inihagis ito sa harap ni Rebecca. Buksan mo yan, utos niya. Nanginig ang mga kamay ni Rebecca habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga resibo ng kasino at mga litrato ng kanyang ama na kasama ang kilalang smuggler sa bansa. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay isang sulat na mayroong pirma ni Don Manuel. Sa oras na hindi ko mabayaran ang huling utang, pinapaubaya kong aking kaisa-isang anak na si Heaven Rebecca sa pangangalaga at pagmamayari ni Dexter Valdemar. Parang gumuho ang mundo ni Rebecca. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang luha, unti-unting pumatak sa papel. Hindi to magagawa ni Papa. Inalay niya ako sa Diyos. Ang sabi niya, ang kumbento ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Ligtas? Lumapit si Dexter at lumuhod sa harapan niya. Pilit ipinapatingin sa dalaga sa kanya. Rebecca, hindi kanya ipinasok sa kumbento dahil sa kabanalan. Pinasok kanya doon para itago ka sa mga taong pinagkakautangan niya. Ginamit niyang abito mo para protekta ng sarili niyang balat? Hindi totoo yan, sigaw ni Rebecca. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Totoo yan, bulyaw ni Dexter pabalik. Binenta kanya sa akin bago pa man kita kunin sa kumbento. Ang tatay mo, ang taong pinagdarasal mo gabi-gabi, siya ang mismong nagtulak sa iyo sa impyanong ito? Yumukod si Rebecca at humagulhol. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang kanyang pamilya, ang kanyang bukasyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang rosaryong hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ang mga butil nito ay kumakalat sa marangyang carpet. Naramdaman ni Dexter isang hindi pamilyar na kirot sa dibdib. Sanay siya na makakita ng mga taong nasasaktan, pero makitang ganito si Rebecca ay parang unti-unti ring sumisira sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang baba ng dalaga at iniangat ito. Huwag kang umiyak para sa isang taong hindi ka naman pinahalagahan. Sino na lamang ang matitira sa akin? Tanong ni Rebecca sa pagitan ng hikbi. Wala na akong pamilya. Wala na akong simbahan na babalikan. Wala na akong pupuntahan. Tinitignan siya ni Dexter ng matagal. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot, nagkaroon ng isang determinasyon na kahit siya hindi maipaliwanag. Ako, bulong ni Dexter. Napatigil si Rebecca sa pag-iyak. Anong sabi mo? Dito ka lang, sa akin ka lang, wika ni Dexter. Napatigil si Rebecca sa pag-iyak. Ang kanyang boses ay puno ng possessiveness ngunit may halo ring pagsusumamo. Hindi kita itinuturing na utang. Hindi kita itinuturing na kabayaran. Gagawin kitang reyna ng kasa na ito. Walang sino mong makakahawak sa iyo kahit ang sarili mong ama. Sa labas ng penthouse nagsimulang umulan ng malakas. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Rebecca. Dexter, isa akong madre. Paalala ni Rebecca, kahit pa ang kanyang tinig ay tila nawawalan na ng lakas. Wala akong pakialam kung anghel ka o santo. Sagot ni Dexter habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ng dalaga. Aagawin kita sa Diyos mo, Rebecca, at sisiguraduhin kong dito sa piling ko mas makikita mo ang paraiso kaysa sa loob ng kumbento. Bago pa makasagot si Rebecca, naramdaman niya ang labi ni Dexter sa kanyang noo. Isang halik na hindi bastos kundi isang pangako ng proteksyon at pagsakop. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng kasa, isang bagong panganib ang nabubuo.
Ang balitang hindi binenta ni Dexter ang madre ay mabilis na kumalat sa black market. Ang mga bossing ng sindikato ay hindi papayag na ang kanilang pinuno ay magiging mahina dahil sa isang babae. Ang katahimikan sa loob ng penthouse biglang nabulabog na isang malakas na pagsabog mula sa elevator lobby. Yumanig ang buong sahig at ang mga mamahaling chandelier nagsimulang gumanap na isang nakakatakot na indayog. "Dexter!" sigaw ni Rebecca. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong napakapit sa braso ng lalaki. Agad na hinila ni Dexter ang dalaga patungo sa likod ng isang matigas na silyang yari sa bakal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. "Mga traidor!" bulong niya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi si Lucia nang umaatake ngayon sa sarili niyang mga tauhan. Ang mga lalaking pinakain at binayaran niya ay nag-alsa laban sa kanya. Nais nilang makuha ang Holy Grail. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Si Marco, yun ang kanyang kanang kamay. "Ibigay mo ang madre, Dexter. Hindi ka pa pwedeng maging mahina dahil lamang sa isang babae. Ang kasa ay para sa negosyo, hindi para sa pag-ibig." Hindi sumagot si Dexter. Sa halip, kinuha niya ang 2 automatic rifle mula sa sekretong compartment sa ilalim ng kanyang mesa. Binigay niya ang isa kay Rebecca. "Hindi ko alam kung paano gamitin to." Nanginginig na wika ni Rebecca. Pilit na iniiwas ang kanyang paningin sa malamig na bakal. "Matuto ka ngayon, Rebecca, dahil kung hindi, ang langit na kinalakan mo'y magiging impyerno sa kamay nila." Hiyaw ni Dexter habang sinisipa ang pinto ng penthouse para bumukas. Umulan ng bala sa pasilyo. Walang takot na lumabas si Dexter. Ang bawat putok ng kanyang baril ay may katumpakan na tila isang dambuhalang tadhana. Ang mga traidor na tauhan ay kaisa-isang bumagsak. Ang kanilang dugo ay nagbansa sa puting dingding ng kasa. "Dito, huwag kang lalayo sa akin," utos si Dexter habang hinihila si Rebecca patungo sa fire exit. Ngunit bago sila makarating doon, isang grupo ng mga armadong lalaki ang humarang sa kanila. Napaligiran sila. "Bitawan mong baril, senyor," ngisi ni Marco habang nakatutok ang kanyang sniper rifle sa dibdib ni Rebecca. "Isang kalabit ko lang, ang anghel mo ay lilipad na pabalik sa kanyang Diyos." Dahan-dahang ibinaba ni Dexter ang kanyang sandata. Ang isang lalaking hindi kailanman sumuko ay nakita ang kanyang sarili na walang laban dahil sa takot na masaktan sa babaeng katabi niya. "Pakawalan niyo siya?" Mahinang utos si Dexter. Ngunit ang bawat salita ay puno ng panganib. "Kunin ninyo ang kasa. Kunin ninyo ang lahat ng pera ko at huwag niyo lang siyang sasaktan." "Dexter, wag!" bulong ni Rebecca. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Tumawa na malakas si Marco. "Masyado ka nang naging malambot, Dexter. At sa mundong ito, ang malambot pinapatay." Itataas na sana ni Marco ang kanyang baril para tapusin si Dexter nang biglang gumalaw si Rebecca. Sa isang iglap, binitawan niya ang kanyang rosaryo at kinuhang basag na bote ng alak sa sahig. Sa bilis na hindi inaasahan mula sa isang madre, sinaksak niya ito sa hita ng lalaking malapit sa kanya at kinuhang baril nito. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi si Rebecca ang tinamaan, si Marco ang bumagsak. May tama ng bala sa balikat mula sa baril na hawak na ngayon ni Rebecca. Ang dalaga nanginginig. Ang kanyang abito may talsik na ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. "Sabi ko sa inyo, ang Diyos ang aking kaligtasan," hingal na wika ni Rebecca. At sa sandaling ito, pinili niya akong protektahan ang taong nagligtas sa akin. Sinamantala ni Dexter ang pagkakataon. Sa loob na ilang segundo, naubos niyang natitirang mga kalaban sa paligid. Ang kasa ay naging isang sementeryo ng mga traidor. Hinihingal na lumapit si Dexter kay Rebecca. Kinuha niyang baril mula sa kamay nito at niyakap ang dalaga ng mahigpit. "Bakit mo ginawa yon? Pupwede kang mamatay?" "Hindi kita hahayaang mamatay para sa akin, Dexter," tanong ni Rebecca habang sinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Tumingin si Dexter sa paligid, sa gumuguhong imperyo ng itinatayo niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rebecca, ang babaeng handang dungisan ng kanyang mga kamay para sa kanya. "Wala na ang kasa, Rebecca. Wala na tayong babalikan," wika ni Dexter. "Kung ganon magsisimula tayo sa dilim?"
Sagot ng dalaga. Sa gitna ng usok at ng apoy. Binuhat ni Dexter si Rebecca. Pababa ng gusali. Hindi na siyang syndicate leader na naghahanap ng pera. Siya na ngayon ang lalaking handang makipagdigma sa buong mundo. At kahit sa langit para lamang sa babae na naging panalangin niya sa gitna ng impyerno. Ang maingay at madugong gabi sa Maynila ay naiwan sa kanilang likuran. Matapos ang halos 8 oras na pagmamaneho sa madidilim na palikulikong kalsada, narating ni Dexter at Rebecca ang isang liblib na bayan sa paanan ng Sierra Madre. Dito matatagpuan ang isang lumang guest house na pagmamayari ni Dexter na walang sino man sa kanyang mga tauhan na nakakaalam. Pinaliligiran ang bahay ng matatayog na puno ng pino at makapal na hamog. Malayo sa kasa, malayo sa ingay ng mga putok ng barel, at malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Pagpasok sa loob, agad na pinaupo ni Dexter si Rebecca sa isang lumang silya. Ang abito ng dalaga punong-puno na ng alikabok, mansya ng dugo at putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang nakatingin sa kawalan. Rebecca, tawag ni Dexter sa mahinang boses. Lumuhod siya sa harap nito at kinuha ang mga kamay ng dalaga. Ligtas na tayo rito? Tumingin si Rebecca sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng luha. Dexter, nakasakit ako ng tao. Ang mga kamay na ito dapat ay para sa panalangin na kagawa ng kasalanan? Hinalika ni Dexter ang kanyang mga palad. Ginawa mo yon para iligtas ang buhay ko. Kung may kailangan managot sa kasalanan yon, ako yon, hindi ikaw. Tumayo si Dexter, kinuha ang isang balot ng damit na nakatago sa cabinet. Kailangan mong magpalit. Hindi ka po pwedeng manatili sa loob sa suot mong yan. Paalala lang yan ang lahat ng sakit ng dinanas mo sa Maynila. Dahan-dahang tinanggal ni Rebecca ang kanyang belo. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang mahabang itim na buhok sa kanyang balikat. Sa paningin ni Dexter, tila isang anghel na nagbabagong anyo ang dalaga mula sa pagiging lingkod ng Diyos patungo sa pagiging isang babae na handang lumaban para sa pag-ibig. Habang kumukulo ang kape sa kusina, nakatayo si Dexter sa beranda, nakatingin sa madilim na kagubatan. Kahit malayo na sila, alam niyang hindi titigil ang black market. Ang Holy Grail ay isang simbolo ng kapangyarihan. Hanggat nasa sa kanya si Rebecca, hindi sila titigil sa paghahanap. Naramdaman niya ang presensya ni Rebecca sa kanyang likuran. Nakasuot na ito ng isang simpleng puting bestida na matatagpuan sa loob ng bahay. Anong iniisip mo? Tanong ni Rebecca. Iniisip ko kung hanggang kailan kita kayang itago dito. Tapat na sagot ni Dexter. Rebecca, hindi ko maibibigay sa iyo ang tahimik na buhay na dati mong pangarap. Habang kasama mo ko, lagi kang may target sa likod mo. Lumapit si Rebecca at yumakap mula sa likod ni Dexter. Pinatong nito ang kanyang ulo sa matigas na likod ng lalaki. Mas gusto ko ang buhay na may panganib basta kasama ka, kaysa sa buhay sa loob ng kumbento na punong-puno ng kasinungalingan. Humarap si Dexter at hinawakan ang mukha ng dalaga. Mapapatawad ba ako ng Diyos mo kung aagawin kita sa kanya ng tuluyan? Ang Diyos ay pag-ibig, Dexter, bulong ni Rebecca. At naniniwala ako na siya ang nagdala sa atin, sa iyo, para makita mo na hindi ka pa huli, na maaari ka pang magbago. Di na nakapagpigil si Dexter. Niyoko na lamang niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, hinalikan niya si Rebecca hindi bilang isang bihag, kundi bilang babaeng nagmamay-ari ng kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng kapayapaan, sa kabilang panig ng bundok, ilang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaakyat. Sa loob ng nangungunang sasakyan, nakaupo ang isang lalaking may suot na mamahaling singsing na may tatak na isang bungo, ang council leader ng black market. Nahanap na natin sila. Wika na isang tauhan sa radyo. Huwag ninyong papatayin si Dexter. Gusto ko siya na makitang nagmamakaawa habang kinukuha natin ang babae. Malamig na utos ng leader. Ipakita natin sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga taong nagnanakaw sa atin. Ang munting paraiso ni Dexter at Rebecca ay muling nalagay sa panganib at sa pagkakataong ito, hindi ang mga tauhan ang kalaban nila. Kung hindi, ang mismong sistema na bumuo kay Dexter.
Ang mga sumunod na araw sa paanan ng Sierra Madre ay tila isang panaginip na ayaw ng gisingin ni Dexter at Rebecca. Sa loob na isang maliit na rest house, panandaliang namatay ang sindikato leader at sinilang isang lalaki na marunong ngumiti. Natuto si Dexter na magsibak ng kahoy nang walang hawak na barel. Natuto si Rebecca na magluto sa ibabaw ng uling habang suot ang puting bestida na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ngunit alam ni Dexter ang amoy ng panganib at ang simoy ng hangin ng gabi ay masyado ng mabigat. Ang hamog na bumabalot sa paligid ng bahay ay tila may dalang bulong ng bakal at ng pulbura. Rebecca, pumasok ka sa loob. Ilak mong pinto at huwag kang titingin sa bintana kahit anong marinig mo. Mahinahon ngunit mariing utos si Dexter habang tinitingnan ang mga anino sa pagitan ng mga puno ng pino. Dexter, nararamdaman ko rin. Nandito na sila, di ba? Bakas ang kaba sa boses ni Rebecca. Hinawakan ni Dexter ang kanyang pisngi. Huling beses na ito, pangako. Pagkatapos nito, wala nang hahabol sa atin. Di nagtagal ang katahimikan ng gubat ay binalot ng malakas na ugong ng mga makina. 4 na itim na sasakyan ang pumarada ng pabilog sa harap ng bahay. Ang kanilang mga headlights tila mata ng halimaw na nakatitig sa kanila. Lumabas mula sa gitnang sasakyan na isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto, si Don Rafael, ang pinuno ng council ng black market at ang taong tinuring na ama-amahan ni Dexter sa Italia. Dexter, ang paborito kong anak, boses ni Don Rafael na umalingaw-ngaw sa paligid. Sayang at kailangan nating humantong sa ganito. Ang isang hari hindi dapat bumababa sa trono para lamang sa isang alipin ng simbahan. Lumabas si Dexter sa beranda, hawak ang kanyang baril sa likuran. Hindi siya alipin, Rafael, at hindi na akong haring kilala mo. Tapos na ang kasa, tapos na ang utang. Walang nakakaalis sa black market ng buhay, alam mo yan. Ngumisi ang matanda. Ibigay mo ang babae. Kailangan namin ang koleksyon ng kanyang ama sa Vatican para sa mga nakaw na replika. Ibigay mo siya at hayaan kitang mabuhay bilang isang pulubi. Sa impyerno tayo magkita, Rafael. Sigaw ni Dexter. Isang grenade launcher ang tumama sa gilid ng bahay. Nayanig ang pundasyon at nagsimulang magliyab ang mga tuyong kahoy. Doon na nagsimula ang impyerno. Si Dexter ay tila isang mabilis na kidlat. Tumalon siya mula sa beranda, gumulong sa damuhan habang nagpapakawala ng mga bala. Sa bawat putok, isang tauhan ng council ang bumabagsak, ngunit hindi sila nauubos. 10, 20. Ang dami nila ay parang mga langgam na sumusugod sa isang biktima. Sa loob ng bahay, pilit na nililigtas ni Rebecca ang kanyang sarili mula sa lumalaking apoy. Nakita niya sa bintana si Dexter na napapaligiran na. Nakita niya ang isang lalaking sasaksakin si Dexter mula sa likod. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Rebecca ang isang mabigat na estatwa ng krus na nakasabit sa dingding. Lumabas siya sa nasusunog na pinto at buong lakas na inihampas ito sa ulo ng lalaking aatake kay Dexter. Rebecca, ang sabi ko wag kang lalabas. Bulyaw ni Dexter habang binaril ang isa pang kalaban. Hindi kita iiwan, sagot ni Rebecca. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na magkatapat si Dexter at Don Rafael sa gitna ng apoy at ng hamog. Parehong sugatan, parehong pagod. Tinaas si Don Rafael ang kanyang baril, ngunit bago pa siya makakalabit, isang bala ang tumama sa kanyang puso. Hindi kay Dexter galing ang bala. Lumingon sila sa dilim. Doon nakatayo ang ama ni Rebecca, si Don Manuel. Mugto ang mga mata nito at may hawak na baril. Patawarin mo ko, Rebecca. Patawarin mo ko, anak. Hikbi ni Manuel habang nakatutok ang baril sa sariling ulo. Pinagpalit ko ang buhay mo para sa pera ko. Ako ang totoong demonyo dito? Papa, wag! Sigaw ni Rebecca. Ngunit bago pa makalapit si Rebecca, isang sniper mula sa mga natitirang tauhan ng council ang nagpaputok. Tinamaan si Manuel sa dibdib bago pa nito maituloy ang pagpapakamatay. Nang tuluyang mapuksa ni Dexter ang huling mga tauhan, ang buong rest house sa isa ng malaking tumpok ng abo. Doon sa ilalim ng malamig na ulan na nagsimulang pumatak, nakaluhod si Rebecca sa tabi ng kanyang amang wala ng buhay.
Lumapit si Dexter at niyakap ang dalaga mula sa likod. Wala silang imik. Ang lahat ng kanilang nakaraan. Ang kasa, ang simbahan, ang mga utang at ang mga lihim ay kasamang naging abo ng apoy. Wala na silang lahat, Rebecca, bulong ni Dexter. Malaya na tayo. Tumingin si Rebecca sa langit. Ang ulan ay tila naglilinis sa duming iniwan ng labanan. Ninakaw mo ko sa kanya, Dexter, pero sa huli, tila siyang nagbigay sa akin sa'yo para mailigtas nating dalawang isa't isa. Simula ng gabing yon, wala nang nakikita kina Dexter at Heaven Rebecca. Sinasabing may isang mag-asawang naninirahan sa isang malayong isla sa timog. Isang lalaking may maraming peklat sa katawan at isang babae na palaging may hawak na rosaryo, ngunit hindi na nakasuot ng abito. Natagpuan ni Dexter ang kanyang kapayapaan, hindi sa pera o kapangyarihan, kung hindi sa piling ng babaeng tinuring niyang langit sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Akala ng lahat tapos ng laban sa pagbagsak ni Don Rafael, ngunit ang masidhing buot ng black market ay hindi ganoon kadaling mapuksa. Habang nag-aagaw buhay si Don Manuel sa bisig ni Rebecca, isang nakabibinging ugong ng helicopter ang pumunit sa katahimikan na madaling araw. Hindi pa tayo tapos, Dexter? Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Mula sa helicopter, bumaba ang mga Black Sentinels, ang mga elite hitman ng council na hindi gumagamit ng ordinaryong bala, kundi mga high-tech na armas at pampasabog. Sila ang huling barahan ng sindikato. Rebecca, sa ilalim ng tulay, takbo! Sigaw ni Dexter. Wala nang bala ang rifle ni Dexter. Bunot na lamang kanyang dalawang tactical knives. Ang apoy mula sa nasusunog na rest house ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Mga matang handang pumatay ng 100 tao para sa isang babae. 3 sentinel ang sabay-sabay na lumapag sa harap ni Dexter. Ang isa may hawak na electric baton, ang dalawa naman may combat blades. Mamamatay ka na, traidor? Sumugod ang unang sentinel, ngunit mabilis na umiwas si Dexter at isinaksak ang kanyang kutsilyo sa leeg nito. Bago pa makahuma ang pangalawa, ginamit ni Dexter ang katawan ng unang kalaban bilang panangga sa pabarating na kuryente ng baton. Habang nanginginig ang kalaban, kinuha ni Dexter ang baton at itinanim ito sa dibdib ng ikatlong sentinel. Ang amoy ng sunog na laman ay humalo sa hamog, ngunit mula sa helicopter isang sniper ang nagpapaputok. Dexter! Sigaw ni Rebecca mula sa malayo. Tumama ang bala sa balikat ni Dexter, dahilan upang mapaluhod siya. Ang dugo ay mabilis na bumabakas sa kanyang puting polo na ngayon ay basahan na lamang. Dahan-dahang lumapit ang leader ng mga sentinel, si Vantress, isang babaeng walang emosyon at kilala sa pagiging isang executioner ng council. Hawak niya ang isang mahabang katana na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang dakilang Dexter Valderrama, nakaluhod dahil sa isang madre, kutyang wika ni Vantress. Anong nangyari sa kasaking na kinatatakutan ng lahat? Pinunasan ni Dexter ang dugo sa kanyang labi at tumawa na nakakatakot. Ang hari ay mas mapanganib kapag wala na siyang kahariang pinoprotektahan, kung hindi ang kanyang puso na lamang. Sa isang iglap, bumunot si Dexter na isang maliit na granada mula sa kanyang bota. Ngunit hindi niya ito inihagis. Sa halip, hinila niya ang pin at tumakbo ng mabilis patungo kay Vantress. Magkita tayo sa impyerno? Bago pa man sumabog ang granada, isang malakas na putok ang narinig mula sa gilid ng bangin. Ang sniper sa helicopter biglang nahulog. Lumingon ang lahat. Doon, nakatayo si Rebecca. Hawak niya ang sniper rifle na nakuha niya mula sa isang bumagsak na tauhan kanina. Ang kanyang mga kamay nanginginig, ang kanyang abito punit-punit na. Ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Bitawan mo siya, sigaw ni Rebecca. Nagkaroon ng pagkakataon si Dexter. Sinipa niya ang katana mula sa kamay ni Vantress at gamit ang kanyang huling lakas, tinulak niya ang executioner patungo sa naglalagablab na bahagi ng rest house. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Ang helicopter na wala ng kontrol ng tamaan ng mga debris at bumagsak sa kabilang bahagi ng bangin. Hingal na napaupo si Dexter sa damuhan. Lumapit si Rebecca at agad siyang niyakap. Ang dalawang magkaibang mundo ay muling nagtagpo sa gitna ng abo at dugo. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong aagawin sa kanya kung hindi mo ako kayang panindigan.
Bulong ni Rebecca habang umiiyak. Ngumiti si Dexter, isang ngiting puno ng pagod pero puno ng pag-ibig. Paninindigan kita, Rebecca, kahit buong langit at lupa ng kalabanin ko. Sa gitna ng unti-unting pagsikat ng araw, iniwan nila ang bangkay ng kanilang mga kaaway at ang abo ng kanilang nakaraan. Wala silang dalang kahit ano kundi ang isa't isa. Saan tayo pupunta? Tanong Rebecca. Sa lugar kung saan walang nakakaalam ng pangalan nating dalawa. Sagot ni Dexter. Sa lugar kung saan ikaw ay hindi na isang madre at ako ay hindi na isang halimaw. 3 taon ang lumipas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa puting buhangin ang nagsisilbing musika sa isang maliit at payapang isla sa dulong bahagi ng bansa. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa madugong alaala ng kasa at lalong malayo sa anino ng black market na tuluyan ng naglaho matapos ang gabing yon sa bundok. Sa Pampang, isang lalaking may malalapad na balikat ang abala sa pag-ayos na isang maliit na bangkang pangisda. Ang kanyang likuran puno ng mga peklat, mga bakas ng bala at saksak na tila isang mapa ng kanyang madilim na nakaraan. Ngunit ang kanyang mukha na dati laging nakakunot at puno ng puot ay kalmado na ngayon. Dexter, handa ng tanghalian. Napatigil ang lalaki at napalingon. Isang babaeng nakasuot ng simpleng floral na bestida ang naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang mahabang buhok ay malayang nililipad ng hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang abito, wala na ang belo, ngunit ang maamong mukha ni Rebecca ay nananatiling puno ng biyaya. Lumapit si Dexter at sinalubong ang asawa. Kinuha niya ang bitbit nitong basket at mabilis na nagnakaw na isang halik sa noon nito. Sabi ko sa'yo, huwag ka na maglalakad sa ilalim ng initan. Baka mapagod ka. Malambing na asik ni Dexter. Isang uri ng pag-aalaga na siya lamang nakakagawa. Dexter, buntis nang ako. Hindi akong may sakit. Tumatawang sagot ni Rebecca habang hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan. At isa pa, gusto ng anak mo ang simoy ng dagat. Napatitig si Dexter sa tiyan ni Rebecca. Sa bawat araw na lumilipas, tila hindi pa rin siya makapaniwala ng isang katulad niya, isang dating leader ng sindikato, isang mamamatay tao ay biniyayaan ng ganitong uri ng himala. Minsan, iniisip ko pa rin kung panaginip lamang ito. Bulong ni Dexter habang inaalalayan si Rebecca paupo sa ilalim ng puno ng nyog. Na baka isang araw, magising ako sa kasa at lahat ng ito'y guni-guni lang. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang kamay at mahigpit itong piniga. Kung panaginip man to, pareho tayong hindi nagigising. Pinili natin ang buhay na to, Dexter, at pinili tayo ng pagkakataon para magbago. Sa loob ng kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan, may isang maliit na sulok kung saan nakalagay ang isang lumang rosaryo, ang tanging bagay na natira mula sa buhay ni Rebecca sa kumbento. Sa tabi nito ay isang maliit na litrato ni Don Manuel. Kahit malayo na sila, hindi nakalimot si Rebecca na magdasal. Pero hindi na to dasal para sa kaligtasan mula sa takot, kundi dasal ng pasasalamat. Alam mo, wika ni Dexter habang pinagmamasdan ng dapit hapon. Nung gabing kinuha kita sa kumbento, ang tanging naisip ko ay kung paano kita gagawing negosyo. Pero ang totoo, ikaw ang tumapos sa lahat ng negosyo ko. Pinatigil mong mundo ko para turuan akong mabuhay ng totoo. Ngumiti si Rebecca. Ninakaw mo ko sa kanya, Dexter. Pero sa huli, binigay niya ako sa iyo dahil alam niya na ikaw lang lalaking kayang protekta ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang tahanan. Wala na silang ginto, wala na silang kapangyarihan, at wala na silang pangalang kinatatakutan. Para sa mundo, patay na si Dexter Valdemar at si Sister Heaven Rebecca. Ngunit dito sa maliit na islang ito, sila'y dalawang kaluluwang nahanap ang paraiso sa kabila ng kanilang mga sugad. Ang kwento ng sindikato leader at ng madre ay hindi nagtapos sa kamatayan kundi sa isang tahimik na simula. Isang simula kung saan ang bawat bukas ay hindi na tungkol sa utang na dapat bayaran, kundi sa pag-ibig na walang hangganan. Mahal kita, Rebecca? Bulong ni Dexter habang nakatingin sa abot tanaw. Mahal kita, Dexter. Noon, ngayon at hanggang sa kabilang buhay. Tugon ng babaeng naging langit sa kanyang lupa.
Sa maliit na isla ng Isla de Veritas, ang gabi palaging tahimik. Ngunit para kay Dexter ang katahimikang to ang pinakamahalagang kayamanan na hawak niya. Nakatayo siya sa beranda ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Rebecca habang natutulog. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang daing. Dexter? Agad dinalohan ni Dexter ang asawa. Baka sa mukha ni Rebecca ang pawis at ang bahagyang sakit. Dexter, sa tingin ko, oras na. Sa loob ng maraming taon, humarap si Dexter sa mga baril, bomba at mga pinakamalupit na kriminal sa black market ng hindi kumukurap. Ngunit sa sandaling to, habang hawak ang nanginig na kamay ni Rebecca, naramdaman niya ang isang uri ng takot na hindi kayang puksain ng kahit anong armas. Hinga ng malalim, Rebecca. Nandito ako, hindi kita iiwan. Bulong niya. Ang kanyang boses sa dati nag-uutos ng kamatayan ay puno ngayon ng pagsusumamo at pag-ibig. Dahil malayo sila sa kabihasnan, tanging isang matandang hilot sa isla at si Dexter lamang ang katuwang ni Rebecca. Sa bawat oras na lumilipas, bawat daing ni Rebecca ay tila isang saksak sa puso ni Dexter. Patawarin mo ko, Rebecca, bulong niya habang pinupunasan ang noo ng asawa. Patawarin mo ko sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo simula nung kinuha kita sa kumbento. Tumingin si Rebecca sa kanya. Kahit nang hihina na gawa nitong ngumiti. Huwag kang humingi ng tawad dahil kung hindi mo ako kinuha, hindi ko malalaman na ang langit ay hindi lang pala matatagpuan sa loob ng simbahan kundi sa piling mo rin. Nang sumikat ang unang bahid ng liwanag sa silangan, isang malakas at malusog na iyak ng sanggol ang pumunit sa hangin. Napatigil ang mundo ni Dexter. Ang kanyang mga kamay na dati ay nadungisan ng dugo ng kanyang mga kaaway ay nanginginig habang tinatanggap ang maliit na nilalang na binalot sa malinis na puting tela. Isang sanggol na babae. May mga mata ni Rebecca at ang matapang na aura ni Dexter. Siya ang ating bagong simula. Bulong ni Rebecca habang pinagmamasdan ang mag-ama. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tumingin si Dexter sa bintana kung saan ang dilim ng gabi ay tuluyan na ngang napalitan ng gininto ang liwanag ng umaga. Aurora, wika ni Dexter. Dahil siya ang liwanag na dumating matapos ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Nang hapon din yon, habang mahimbing na natutulog ang mag-ina, kinuha ni Dexter ang isang pirasong papel. Sinulat niya ang mga salitang matagal niya ng baon sa kanyang puso. Isang lihim na hindi niya kailanman ipapadala pero kailangan niyang isulat para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa Diyos na pinaglingkuran ni Rebecca, ninakaw ko siya sa iyo. Kinuha ko siya sa gitna ng panalangin at dinala sa impyerno. Akala ko noon, ako ang mananalo sa labanang ito, pero sa huli natanto ko na ikaw ang nanalo. Dahil sa halip na maging katulad ko siya, ako ang naging katulad niya. Binigyan mo ko ng pagkakataong mabuhay muli sa pamamagitan niya? Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa biyayang ito, pero ipanapangako ko, hanggat may hininga ako, ang langit na ninakaw ko ay mananatiling ligtas sa piling ko. Sinunog ni Dexter ang liham at pinanood ang abo nito na tangayan ng hangin patungo sa dagat. Lumapit siya sa kanyang mag-ina. Humiga sa tabi nila at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tuluyan nang nakatulog ang dating leader ng sindikato na walang takot dahil alam niya na tagpuan na niya ang kanyang totoong tahanan. Ang kwento ni Dexter at Heaven Rebecca ay higit pa sa isang tipikal na dark romance. Ito'y isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag at mula sa paghihiganti patungo sa pagpapatawad. Narito ang mahalagang mensahe at aral na mapupulot, ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagbabago. Pinakita ni Dexter na walang sino man ang masyadong masama para hindi na magbago. Ang isang tao na nabuhay sa karahasan at puot ay maaari pa ring matutong magmahal kung mabibigyan ng tamang dahilan at pagkakataon. Ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa pilit, kundi sa pagtanggap na may mas magandang buhay pa kaysa kinalakan nating dilim. Ang tunay na kabanalan ay wala sa suot na damit. Si Heaven Rebecca isang madre, ngunit ang kanyang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa kanyang abito o sa loob ng kumbento.
Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang habag o compassion at katapatan. Kahit sa gitna ng panganib, hindi siya nang husga. Sa halip, tinignan niya ang sugat sa puso ni Dexter. Tinuturo nito na ang pananampalataya ay nakikita sa kung paano tayo makitungo sa mga taong ligaw ang landas. Ang pag-ibig ay isang sakripisyo ni na Dexter at Rebecca, hindi naging madali. Kinailangan ni Dexter na iwan ang kanyang kapangyarihan at yaman, at kinailangan naman ni Rebecca na iwan ang kanyang nakasanayang buhay at harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ang tunay na pag-ibig handang magbitiw sa mga bagay na mahalaga sa atin para sa ikabubuti ng taong minamahal natin. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Ang masakit na katotohanan tungkol sa ama ni Rebecca, si Don Manuel, ang naging mitsa para tuluyan siyang lumaya mula sa isang huwad na seguridad. Minsan, kailangang gumuho ng ating mundo upang mabunyag ang mga lihim, upang makita natin ang totoong landas na dapat nating lakaran. Ang Diyos ay matatagpuan sa di naasahang pagkakataon. Sa huling bahagi ng kwento, naniwala si Rebecca na hindi ninakaw ni Dexter ang kanyang buhay sa Diyos, kundi sa Diyos ay gumamit kay Dexter para iligtas siya, at siya naman para iligtas ang kaluluwa ni Dexter. Pinapakita nito na ang milagro ay hindi laging dumarating sa paraang payapa. Minsan dumarating to sa gitna ng unos at ng gulo. Ang pinakaaral, hindi mapipili ang ating pinagmulan, ngunit may kapangyarihan tayong piliin kung sino ang gusto nating maging sa hinaharap. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.